Hi! Good morning my dear friends! So today, another day na naman sa ating pagbablog. Yes, dito tayo sa munting garden ni Mama S or itong flower garden niya. So dito tayo nagbablog sapagkat maganda yung tanawin. So ngayon, magpupunla na tayo ng siling dynamite dahil kahapon or medyo sunod-sunod na yung ulan. So ibig sabihin nito, maganda na yung panahon. Hindi na masyadong masakit yung init. At may nabili akong mga lettuce. Itong red lettuce, green lettuce, at saka yung Taiwan pichay. So, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mga pagpupunla natin. Dahil gusto ko ring ma-share sa inyo yung naging journey natin dito sa pagtatanim. Baka mayroong mga nanonood siya na mahilig din magtanim na kahit walang space sa bahay ay willing talagang magtanim. So ito yung magandang itanim natin mga kaibigan sapagkat itong mga lettuce at saka Taiwan pichay ay madali lamang may harvest at pwede itong maitanim kahit sa paso lamang. At itong dynamite na sili, bakit tinatawag namin itong dynamite na sili? Sapagkat kapag kumakain ka nito sa sobrang anghang, yes, sa sobrang anghang nito, parang sasabaw yung anghang dito sa ating tenga. Naranasan nyo ba? So samahan nyo akong magpunla nito dahil i-update ko rin kayo sa magiging resulta ng ating papupunla. According to the instruction here, ang pag-germinate nito is 4 to 7 days. So, i-update ko kayo sa mga tubo nila. So, ngayon ay magpupunla muna tayo. Para sa susunod na buwan ay may ma-harvest na tayo ng mga lettuce at saka yung Taiwan pichay. Pero yung unahan natin ipupunla ay itong green lettuce. Hindi ko muna sila sabay-sabayin na parehong lettuce. So, green lettuce at saka yung ating Taiwan pichay at itong dynamite na sili yung ating ipupunla ngayon. Kaya, huwag kayong alis my dear friends dahil may ibabahagi din ako sa inyo ng mga kaganapan ko dito sa munting garden. So, ito yung mga kaganapan ko dito sa aking munting garden. So, kung napanood nyo yung aking previous vlog na nag-order ako ng bonsai wire. Ito. So, ginamit ko dito sa ating, ang tawag ito? Bougainvillea, yes. Usong-uso kasi ngayon yung bougainvillea sapagkat mataas yung init. So, napakaganda ng bougainvillea kapag mataas yung init dahil lalong namumulaklak yung bougainvillea. Tapos, may napansin ako dito sa ating dahon ng bougainvillea ay inuuod, pero wala namang uod. Siguro hindi ko napansin na kinain na pala sila ng uod. Tapos, ito yung mga isinabod ko na in-sprinkle. So, ito yung mga basil or sangig, yung tawag dito sa amin na in-sprinkle ko dito. At ito na sila ngayon, tumubo. So, i-transfer natin sila sa malalaking paso para lalong mas lumago. O, diba? Napakaganda na nilagyan natin ng bonsai wire para may details yung ating bougainvillea. Pasensya na po, my dear friends, kasi baguhan lamang ako sa pagkakaroon or pagbubonsai. So, sinusubukan ko kung pwede ba. So, ngayon ay magsisimula na tayo sa ating pagpupunla. So, magsisimula na tayo sa ating pagpupunla. So, dyan banda, my dear friends, may mga sangig na tayo dyan at saka tanglad. At kung naalala nyo, my dear friends, yung ating ginawa na breast bed, ayan yung naitanim lang namin, gabi or taro, kangkong, pichay, may alugbati doon, pero hindi sila masyadong matataba sapagkat hindi sila nakakakita ng full sun dahil may mga puno pa dyan sa ibabaw. So kahit na ganito yung hitsura ng ating breast bed, ayan, so thankful pa rin kasi merong mga tumubo. Dito yung mga sira na ng mga gulong ay nilagyan ko ng lupa para taniman ng alugbati. Ayan oh. Kasi mahihilig kami sa mga madadahon ng mga gulay. So ayan, dinadamihan na namin yung pagtatanim ng mga alugbati, kangkong at saka mga pichay. Ay, yung pichay nga pala my dear friends ay nai-harvest na namin. Dahil sa nai-harvest na namin yung mga pichay, so
ito yung saktong panahon o tamang araw na magpupunta na tayo ng panibagong Taiwan Pichay. So that day, kung mahilig lang kayong manood sa aking mga vlog, so nagtatanim tayo ng pichay. So hindi yung Taiwan Pichay, kundi yung Fabito na pichay. So na-harvest na namin lahat, kung kaya't ito na yung saktong panahon para magpupunta na tayo ng panibagong itatanim sa mga coconut shells at saka sa harapan ng bahay. So yung naiwan na lang na tanim namin ay yung mga spring onions. Yes. 'Di ba? Noong dati ay kasama yung pichay at saka spring onions. Pero yung pichay kasi nasa 30 to 35 days harvest na talaga 'yon, kasi kapag lumagpas siya sa araw na iyon ay mapait na yung lasa. Kagaya ng lettuce, dapat nasa 30 to 35 days ang duration ng kanyang harvest time. So ang una nating ipupunla ay yung green lettuce, sapagkat dati ay nakapagtanim na tayo ng red lettuce. So ngayon ay ang green lettuce muna. Ito nga pala yung itsura ng buto ng lettuce. Yes, medyo darken siya, no? Oh, yan. So marami ang nag-aabang sa pagpupunla natin ng lettuce dahil yung tiyahin ng aking asawa ay gusto ding magtanim ng lettuce. So dadamihan na natin yung ating pagpupunla. So i-sprinkle lamang natin dito. Yan. Tapos lagyan natin ng pantabon. Tapos, keep na natin ito para sa susunod nating pagtatanim. Yan. So, tapos itong Taiwan Pichay. At ito din yung buto ng Taiwan Pichay. At ito namang dynamite. So ito na. Ayan. Kilong ito na 100. Kung kaya po tayo pilit. So, dyan ko inilagay yung mga bago nating pinunla na mga lettuce at saka pichay at saka yung dynamite. So, dyan ko nilagay yung mga ipinunla natin sapagkat hindi sila masyadong nakikita ng araw. So, dyan sa lilim ay nakatulong yan para mas madali silang tumubo. So, i-update
ko lamang kayo sa kanilang pagtubo. Itong basil ay itatransfer na natin para lalong mas lumaki sila at lalong lumago. So tara, samahan nyo ako at nang may transfer natin itong basil. So dito ko balak itanim yung ating basil. Ito. Kasama ng alampati. Ito. Dito natin itatanim. Sana ay tumubo nga ito. Tapos, itong isa ay dito naman sa kabila. So, dyan natin itatanim. Yan o. May mga okra dito. At salma.